Sometimes when the world's not on your side, you don't know where. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala to the last. Ang pagbati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga Muslim at magandang gabi po sa lahat ng aming mga kababayang Pilipino na naririto po sa Al-Khumar. Bumabati po kami sa inyo ng magandang gabi at naway bigyan po natin ng panahon ng ating sarili na makinig ng aral ng pananampalatayang Islam. Kaya po mga kapatid, mga kababayan, mahalaga po sa amin bilang mga Muslim na magpalapit po sa inyo ng pananampalatayang Islam. Tulad kanina po ay binabati po namin yung pagyakap ng ating kababayan Pilipino na si Robert Belon na lumakad po kakayakap lamang po sa pananampalatayang Islam na wala po kahirap-hirap. Hindi po ito dumaan ng mga doktrinang napakatagal. Hindi po kailangan ng doktrinang napakatagal sapagkat ang pananampalatayang Islam ay napakahalaga po sa buhay ng tao. Napakahalaga po na dapat hawak-hawak muna ang pananampalatayang Islam. Hindi ito pinapatagal. Dahil ang kahulugan nito, yung buhay natin ay napakalapit sa kamatayan. Napakalapit sa kamatayan ang buhay natin. Death is very near to us. That is why we need to choose Islam as our religion, our faith. Because like what Allah subhanahu wa ta'ala said, when death will come to you, no one can stop this death, even though the doctors that wanted to kill you, they can do that. Hindi magagawa ng doktor na pagalingin ang iyong mga sakit. Kahit nasa tabi mo na ang doktor na pinakamagaling, kahit nandun pa yung nanay at tatay mo, para ikaw ay magsilbihan, tulungan sa nararamdaman mong sakit. Hindi ka matutulungan ng sino man, kahit yung pinakamalapit na doktor. Kahit yung doktor, hindi niya matutulungan ang kanyang sarili para pagalingin ang kanyang sarili sa isang sakit na kapag dumako sa kanya. Mga kapatid, mga kababayan, kaya tayo binibigyan ng mga iba't ibang uri ng pagsubok, binibigyan tayo ng mga sakit na kailangan gamutin ng gamot sa hospital, kailangan natin pumunta ng Siberia o pharmacy para bumili ng gamot. Pero ito ay pagsubok lamang sa atin. This is only a trial to us, even though that Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they teach us how to cure ourselves, kung paano gagamutin ating sarili kapag may sakit. Pero hindi sa pamamagitan ng gamot ay gagaling ka na, makakaligtas ka na sa mga kasalanan dito sa mundo ito hanggang sa kabilang buhay. Bagamat merong gamot, pero yung gamot nito, kung hindi pa ba yung tulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi ka mapapagaling sa sakit na yan. Mga kapatid, mga kababayan, that is why Allah subhanahu wa ta'ala is the one who, the owner of this knowledge. Siya may-ari ng kaalaman na ito.
Kaya kailangan natin maunawaan ang lahat ng ito. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay ng gamot sa mga taong may sakit. Di ba sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, I always recite this ayat. Every time I recite this ayat, this verse of the Quran, I mention that this is the greatest ayah of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا خَسَارًا. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, isend the Quran, pinadala niya ang Quran bilang gamot. Bilang gamot, ibig sabihin, bilang gamot sa lahat ng uri ng sakit. Some of our countrymen or the Christians, they believe that the Bible, if you have a faith that the Bible is the word of God, some of the pastors, ang ibang mga pastor na nagtuturo ay nanggagamot sila. Bagamat ang panggagamot nila ay panloloko, naniniwala sila na dahil sa ito ay katuruan ng Diyos, pinipilit nilang mga gamot. Katulad ng mga miracle crusades, pupunta ka lamang doon ang isang bulag na tao, ang isang pilay, pupunta doon at dadasalan, biglang mangingisay, nakakakita at nakakalakad ang bulag. Totoo ba yun? Bagamat yun ay kasinungalingan. They did this to attract the people that their faith is true. Para ma-attract lamang ang tao, mahikalat nilang yumakap sa kanilang pananampalatayang sekta ng Kristyanismo. Dahil alam nila, every prophet can cure. Ang lahat ng propeta ay nakakagamot. Ang Quran is the last word of Allah subhanahu wa ta'ala is sent to us. Kaya kung hindi mo pag-aaralan ng Quran, ikaw ay magiging kapag-abag. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa shifaan wa rahmatul lil mu'minin." Ito ay gamot at habag, rahman ng Allah subhanahu wa ta'ala, habag sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung ang gamot ay habag din ni Allah subhanahu wa ta'ala, medicine is also a rahman of Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba minsan pag sumasakit ang ulo mo, iinom ka ng gamot, nawawala ang sakit ng ulo mo kung pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kung hindi pa pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na gumaling itong sakit mo, wala kang magagawa. This is only a trial to you. You need to trust that there is God that can cure, na makakagamot sa iyong sakit, kapatid, kababayan. Kaya ang pinakamainam na sakit na dapat magamot, hindi lamang yung pisikal. Kailangan magamot yung spiritual na ating sarili, na kung saan ang spiritual nito, dapat ito ang napalakas mo, mapapalakas mo ang iyong pisikal na katawan. Meron tayong dalawa na, meron tayong spiritual, meron tayong physical. Kung ang physical mo ay ito ay napakayaan mo, maging ang spiritual mo, wala nang magagawa yan. Kaya mga kapatid, mga kababayan, ito ay isang example sa atin sa buhay na ito, na kung saan ang Quran ay gamot at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. At walang maidagdag sa atin ang Quran kundi kasawian. Maraming mga imayakap sa Islam, pag hindi mo pinag-aralan ang Islam, kahit yakapin mo pa ang Islam, at nakikinig ka sa mga bulong-bulong ng mga tao, nakikinig ka sa mga chismis, hindi mo tinatanong yung mga taong may nakakaalam nito kung ano ang tunay, ano ang ibig sabihin, ano ang batas, kung ako'y lalakap sa Islam, at naniwala ka naman sa mga bulong-bulong, kaya maniligaw ka, kapatid, mga kababayan. Hindi pinag-uusapan nito
kung ikaw ay isang karaniwang tao, kung ikaw ay isang manggagawa lamang, hindi pinag-usapan dito kung ikaw ay isang construction lamang, hindi pinag-usapan kung engineer ka, o ikaw ay isang pastor o isang pari. Hindi ko ito ang pinag-usapan. Sapagkat ang kaalaman, hindi dahil ikaw ay pastor o pari, ay agad na tama ka. Hindi po totoo yun. Sabi nga ng isang pabilang mga ngaral ng Seventh-day Adventist, sabi niya sa isang Muslim, sinabihan ng mga Muslim, yung kami ay nagkaroon ng debate sa Pilipinas. Sabi ng isang pastor ng Seventh-day Adventist, hindi porket pari ka o pastor, nasa iyo na ang tama. Hindi porket gumagat ka sa Islam, dahil ikaw ay pastor o ikaw ay isang pari, nasa iyo na ang tama. Hindi po. Dahil karamihan ng pastor at pari, ito ang pinakabobo. Ang pinakabobo po sa lahat ay pastor at pari. Bakit? Sila po ang nangunguna na magturo na sambahin ang mga ribulto at ang mga espiritu. Tinakwil nila ang mga ribulto, pero sinamba pa rin nila ang ribulto at espiritu. So walang pinakabobo sa lahat kung hindi yung mga pastor at ang mga pari. Yung pinakamatalino ay yung mga miyembro ng karaniwan. Kasi bakit? Hindi sila ang natuturo na sambahin ang mga rebulto at ang mga espiritu. Kaya mga kapatid, mga kababayan, huwag natin tingnan ang mga sinasabi mas mga matatalinong mga tao. Kaya nga sa Jeremiah 8:8, nagtataka yung mga tao o yung mga tao sinasabing maalam. Sabi nyo, inakala nyo maalam kami dahil kasama namin ang mga pantas, tunay na hindi. Sapagkat ang mga pantas at ang mga iskriba, sila ay sumusulat na tuturo ng mga kasinungalingan. Kaya ibig sabihin mga kababayan, kayo ay matatalino. Matatalino kayo, lalo na ang mga Pilipino. The Christians, you have the knowledge. We know that everybody has the knowledge. But the Christian, we know that he is more head knowledge than the other faith. Because the other faith, like the Hinduism and the Buddhism, they don't believe that Adam, alayhi Noah, Abraham, Moses, David, Solomon, John the Baptist is a prophet. So there is a big problem on this in this group. But the Christians, they believe that Adam, Noah, Abraham, David, Solomon, John the Baptist is a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung ikaw na Kristiyano, nagpakabawak, nagpakaligaw ka pa rin, nagpakakabobo ka pa rin, matutulad ka sa mga tao dito na kung saan kailangan ituro mo pa kung sino si Adan. Sino si Adan, sino si Noah, sino si Abraham, sino si John the Baptist, sino si Jesus Christ. Magpoproblema ka pa, isa-isayin mo pa yun. Kung makalusot ka kung sino si Adan, kailangan ipaliwanag mo pa kung sino si Noah. Napakahirap. Pero yung Kristiyano, alam niya kung sino si Adan, si Noah, si Abraham, si David, si Solomon, si Moses, si John the Baptist. Kaya kung ikaw ay hindi pa nakakita ng tamang reliyon, hindi mo pa natagpuan ng Islam, kapatid, kababayan, mas matindi ang parusa sa iyo ng Allah. Ano ang pinakamatinding parusa? Hindi kanya binigyan ng ano? Hindi kanya binigyan ng kamatayan na agad-agad. Kala mo, bibigyan ka agad ng kamatayan? Hindi. Bibigyan kanya pa ng mahaba-habang buhay para tumatag at lalong tumibay ang pagniwala mo na hindi ka naniniwala sa Islam. Yun ang nakakatakot mga kapatid, mga kababayan. Mas higit kung binigyan kanya agad ng kamatayan, mas mahirap sana. Kasi bakit? Hindi mo na maililigaw pa ang ibang mga tao. So, mga kapatid, mga kababayan Kristiyano, we are here, we will be Shabbat, we
as a Filipino, Islam is not only for us. Islam is not only for the Arabs. Islam is not only for the Pakistanis. Islam is not only for the Bangladesh. Not for the Hindus or the India. Islam is not for the Philippines only, but Islam is for all. It is for all. Anybody who wants to become a Muslim, Islam is for us. So don't be hesitate to know about Islam, because Islam is the religion of all of the prophets. Because they teach only there is only one God, and this God is only Allah subhanahu wa ta'ala. That is why we are always saying to send the message of Allah subhanahu wa ta'ala and the message of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My brother and my countrymen, we ask you to come and embrace Islam, because there is no God but Allah. No reason to replace what is gone. Just remember, oh remember, that you are never alone. Remember, you are never alone. Just reach into your heart.